Okay, magandang araw sa inyo lahat. So, ako si Kuya Nas po. Sama natin yung SBC family, yung nag-adapt sa akin. Ito yung first try namin sa 2025. Ngayon lang naganap ito. Nagiging food trip fun ride ito. Yan. Bago umalis, ay nag-pray muna yung grupo para sa bas-bas ng ating mahal na Panginoon sa aming pagbabiyahe. Safe na pagbabiyahe. At ayan na nga po. At kami ay nag-prepare na para magsimula sa aming pagta-travel from Isulan, guys, to Lake Cebu, South Cotabato. Wala pang helmet yung isa kasi naubusan ng helmet. So yung aming pagmamaneho is naka-window yan. Kaliwa at kanan at may certain distance na 5 minutes from each other. So ibig sabihin yung nakasunod sa iyo is nasa mga 10 meters. Yung travel, guys, is almost 1.5 hour from Isulan, Sultan Kudarat to Lake Cebu, South Cotabato. Specifically, guys, yung pupuntahan namin dyan is yung Trangkini. Isang ilog na napakalamig ng tubig galing sa taas ng mga bundok. At yung dinadaanan ng aming yung ng tubig pala is puro kabatuhan, malalaking bato. So dito nag-stop over muna kami dito para to check some ma-check doon sa aming mga motor namin kung pa ba yung door tire at saka mga hangin ng aming gulong. At saka at last nakarating din kami doon sa papasok ng Lake Cebu, doon sa Arco, doon talaga sa welcome Lake Cebu, South Cotabato. Picture ng konti at patuloy sa the drive. So, sang nakikita nyo, guys, yung daanan ng Lake Cebu is napaka-challenging.
Masarap mag-banking, pero ingat lang tayo guys. Huwag lang mag-banking pag hindi kabisado yung pagbabank. By the way guys, hindi pa nakakaalam, yung Lake Cebu, South Cotabato pala is mayaman yan sa tilapia. Kasi may napakalaking lawa dyan. Yun yung nagiging tourist spot din ng South Cotabato. At saka nagiging hanap buhay din ng mga tao sa palibot. Kasi sa dami ng mga cages ng isda sa paligid ng lawa. At pinangangalagaan din po ito ng provincial government at saka local government ng Lake Cebu. So, kinokontrol nila yung pagki-cage ng mga tao sa tilapia para hindi masyadong masira yung lawa. Sarap ang motor dito guys, no? Kasi yung daan kasi is para siyang bituka ng manok. Puno ng curvings yung daanan eh. So yung dala natin dyan is nasa motor lang tayo ng Click 125. Yung mga kasama ko dyan, iba yung mayroong may PCX yata dyan. Yung mga kasama ko, ADB. Dalawang ADB at saka yung Yamaha na Aerox. Then mayroon ding Yamaha Mio dyan guys. So yun yung mga motor namin. Kasi small time group lang kami at hindi kami mayayaman din. Hey. Nakita nyo kanina mayroon pang ang motor na XRM 125 yung hindi naka-helmet. Yun si Jobert. Si Jobert Prado. Ayan guys, medyo malapit-lapit na tayo dyan. Ayun, nasa sentro na tayo ng Lake Cebu. Nakarating na tayo sa sentro ng Lake Cebu. So dumaan lang kami dyan guys para bumili ng mga kakailanganin. Tubig at soft drinks na kailangan na namin doon sa area. So itong pinaghintuan namin guys, ito yung sentro yan ng Lake Cebu, South Cotabato. Ito na yung pinakasentro niya guys. So, pasensya na guys sa video kasi hindi masyadong quality yung nabili nating camera. Kaya ito yung kuha niya. So
in-enhance lang natin at saka pinelter para maging maganda yung outcome ng video. So, ayaan nyo guys. Pag nakaluwag-luwag tayo, bili tayo ng mas maganda. So, ito yung tawag nila dito sa Lake Cebu. Kindle. Kasi karamihan yata dito is mga natives. Mga natives ng Lake Cebu, which is Teboli. So, ayan guys, patuloy kami sa pagmumotor kasi nasa unahan pa yung area na pupunta namin, yung Trangkini. So, pinas forward na lang natin guys kasi medyo mahaba yung video. Ayan yung sinasabi kong XRM 125 na dala-dala ni Gilbert Prado. Yan guys, wala pang helmet yan. So dito guys, may mga kasamaan na kung nagbablog din. So another stopover kami dito guys para bumili ng tilapia. So nagtatawaran pa dyan para marami kaming madala doon na tilapia sa area. So habang namimili ng tilapia yung mga kasama ko, dito naman ako sa saging. So mas maganda yung saging kasi hindi pa ako kumakain ng rice kasi nga nasa diet tayo. So, bumili ako ng prutas, yung saging, para mayroon tayong makain doon mamaya. Kasi I'm sure kasi sinugba o inihaw yung ulam namin doon, kaya pag kumain tayo ng kanin, sigurado yan guys, mapaparami tayo ng kain dyan, mapaparami tayo ng kanin. Kaya yung sa akin kasi basta't may laman lang yung tiyan at hindi lang gugutumin, okay na sa akin yan. Ayan, nakarami kaming nang bili ng tilapia dyan guys. At dito na rin kami bumili ng uling para sa pang ihaw namin sa area. Parang hindi pa magkasya yung saging sa U-box ng motor ko, kaya binawasan ni Bongski Paringubong. So, nilagay niya dun sa kanya yung iba para magkasya dun sa U-box ko. May tao ng saging. So ito yung motor ko, ano. Ay, lugan ng jong mo po dito. O ito sugta kay gayom yo na sa gabi. Ning kuti ano man. So
patuloy kami sa pag drive kasi nasa unahan na lang yung area natin guys. So finally, pinat natin yung video. Finally, nakarating na din tayo sa area. So, ito yung area guys. So, sinisafety namin yung mga motor kasi may iwan siya sa taas, sa daanan. Kasi yung pagliliguan is nasa ibaba lang. Malapit lang din siya pero pag nandun kami sa baba kasi guys, hindi namin makikita yung mga motor namin. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga motor namin habang kami ay naliligo. Okay, tara guys, baba na tayo. So, ito na yung area na sinasabi namin guys. So, sapa siya na yung tubig niya is napakalamig. Parang nag-ice bucket ka dito. Malamig na malamig yung tubig dito. Sarap. Sarap magbabad pero giginawin ka pag tumagal ka sa tubig. Karang dugay-dugay malusong ta. Oh, kamagal ini trang kini ginatawag na guys. Oh. Karang dugay-dugay malusong ta. So, itong mga kasama ko guys. So, before kami naligo muna, nag-ihaw muna kami ng aming kakainin na tilapia at saka mga ibang mga dapat i-prepare sa pagkain. So, at this time guys, tapos na kaming kumain yan at ito, i-check ko yung area kasi napakaganda ng area dito guys. Punong-puno ng kahoy, na matataas na kahoy, virgin forest talaga siya. So, masarap maligo. Ayan yung mga tilapia na sinugba namin. Ang tataba. Matataba yung tilapia na nabili namin eh. Kasi fresh from the lawa. Fresh from the lake. Ayan na nga guys. So, habang naliligo bumili yung mga kasama ko ng pampainit para hindi masyadong ginawin. Tara guys, maligo tayo. Yun. Yan pala si Tatay Ryan. So, mga ilang oras din kami dyan nagbabad sa tubig. Pero hindi ka makakatagal sa tubig kasi
Kahit ako, namamanhid yung hinlalaki ko sa paa. Namamanhid kasi sobrang lamig. Lamig talaga ng tubig, guys. So yan yung kagandahan sa pag marami kang kasama, marami kang kaibigan. So enjoy life lang talaga. So, ganyan talaga, guys, pag marami kang kaibigan. So hindi naboboring yung buhay mo. Marami kang kakwentuhan, marami kang kasama, marami kang karamay. Pag may something wrong sa buhay mo o sa buhay nila, nagdadamayan yung mga magkakaibigan. Kung nakikita nyo, guys, malinis din yung tubig. Clear yung tubig. Hindi lang masyadong makita kasi nagpo-flow. Pero masarap talaga, guys. Masarap magbabad sa napakalamig na tubig, lalo na kung may hangover ka. Ang sarap magbabad sa ganitong kalamig na tubig, guys. Ayan, parang naninigas tayo dyan sa sobrang lamig. Ayan si Bintot. Kambal ni Bossing. Hi. Ayan, tingnan nyo, guys. Parang mga robot yung mga tao eh. Kasi sa sobrang lamig ng tubig, parang naninigas. Ayan, nagkukulitan na, guys. Kahit gaano karami yung inumin mo dyan, guys, magbabad ka kaagad sa tubig. Sigurado yan, hindi ka nalalasing masyado.